Ito pa, yung issue mo na binabato mo sa akin, na hindi ko binayaran yung tuition fee ng anak natin for 3 months. Oo, totoo, 3 months, pero hindi yung sunod-sunod na 3 months. Para linawin ko lang sa'yo. Kasi kasalanan mo rin, di ba? Sasabihin mo, ginastos ko sa iba, kaya hindi ko nabayad sa school. Napaka-ano mo? Napaka-immature mo, sa totoo lang. Unang-una, nagpapadala ka ng tuition fee ng anak ko. Tapos kakausapin mo si Aki. Kakausapin mo yung anak ko na, anak, ito yung pinadala ko, kailangan alam mo kung magkano yung pinapadala ko. Kasi pera mo yan. Pera mo yan. Kaya kung gusto mong gastusin, gastusin mo yan kasi sa'yo yan. Huwag mong hayaan si daddy mo na gastusin yan sa kanya. Diba? Sabi mo. Dahil yun ang pinapaintindi mo sa anak natin, sa anak ko. So araw-araw, may delivery, may Shopee. Tanghali, may Shopee, may delivery, halos hanggang gabi. Sinasaway ko yung anak ko, anak, kailangan kong mag-o-order ka, hindi dahil gusto mo, dapat yung kailangan mo. Tsaka, hindi ganun kadali kumita ng pera para bilhin mo lang sa mga gusto mo lang na bagay kahit hindi importante. Pero wala akong magawa kasi 'di ba, in order na kailangan ko ng bayaran. Do pwedeng cancelin pero hindi. Kawawa yung mga delivery man. Naghahanap buhay 'yon. So binabayad ko doon, tsaka kita kinakausap, mini-message kita. Nasabi ko si Aki, lagi nag-order. Wala akong choice kundi ibayad yung yung perang pinadala mo. Pero anong gusto, ano mo? Sinabi mo wala. Sinin mo lang yung message ko at wala kang ginawa. Kasi every time na sasawayin ko si Aki na wag gagastusin yung padala mo dahil para sa tuition fee, anong sinasabi niya? Sabi ni Mami, pera ko daw yan eh. Sabi ni Mami, pwede ko daw yung bilhin yung gusto ko dahil pera ko yan eh. Sinabi ko yun sa'yo, di ba? Pinaliwanag ko yun sa'yo na ayokong sinasagot ako ni Aking ganun. Kasi yung perang pinadala mo para sa school niya yun. Pero wala eh. Sinin mo lang ako at wala kang pakialam. So, ganun ang nangyari. Bakit hindi nabayaran yung tuition fee? Di ba? Anong mo kung pagbibintangan ha? Yung tuition fee na ginastos ko sa sarili ko, sa iba, kaya hindi ako nakapagbayad. Hindi ko alam kung simula nung nakilala mo ako, simula nung nagpakasal tayo, alam mo sa sarili mo na never tayo nagka-problema pagdating sa pera mo, sa sahod mo. Never ako nangialam sa sahod mo. Binibili mo ng kahit anong gusto or request ng iba mong pamangkin na bibili mo na hindi ka nagkokonsulta sa akin. Wala ako doon, wala akong pakialam doon. Kasi pera mo yan eh. Simula nung kinasal tayo hanggang ngayon, never akong nanghimasok sa sahod mo. Never kitang inabuso sa pera. At never, ever akong nagsabi sa iyo, nag-request ako na, bilhin mo naman ako ng ganito, bilhin mo naman ako ng ganun. May naaalala ka ba na nagpabili ako sa iyo? Wala. Kasi wala. Diba? Never akong humingi ng pera sa iyo para bumili ako ng sarili, ng gamit ko o ng mga gusto ko. Simula noon hanggang ngayon. Alam mo yan. Yung pera mo, kahit mag-asawa tayo, nagagastos mo yan sa kahit saan gusto mo, di ba? Nagagastos mo yan sa kahit saan gusto mo. Pero yung pera ko, pag may bibilin ako, kailangan pag magpaalam sa'yo, di ba? Tapos ngayon, pagbibintangan mo ako na hindi nakapagbayad ng tuition fee dahil ginastos ko yung pera. Ako pa talaga yung gumastos. Samantalang ikaw, di ba, yung gumagastos sa lalaki. Diba? Kaya nga inireklamo mo yung lalaking yon dahil gusto mong bawiin yung mga perang na ibigay mo. Yung mga gamit na ibigay mo. And worst, nung time na yun, gusto mo pa akong idamay, natulungan ka na mabawi yung mga perang hinutot sa'yo ng lalaki. Tapos pagdating sa akin na wala namang katotohanan, pagbibintangan mo ako na nanggagastos ako ng pera ng iba. Pera mo.
Never akong nang abuso sa pera mo. Never akong humingi ng pera mo. Never kitang inask to buy me something. Never. Simula nun hanggang ngayon. Sobra-sobra ka na talaga. Umaabuso ka porket mabait ako, hindi kita pinapatulan. Sa totoo lang, kaya kitang patulan. Pero iniisip ko si Aki. Ayoko nang dagdagan yung frustration, yung depression ng anak ko. Dahil sa ginawa mong pagsira sa pamilya natin, dahil sa paglalandi mo. Hindi pa tayo mag-asawa, alam kong malandi ka na. Pinagmamalaki mo nga, di ba? Na ibang date mo sa araw, ibang ka-date mo sa gabi. Minsan, sasabihin mo sa akin, kwento mo pa na yung boyfriend mo, inuwi mo dun sa bahay nyo sa Bicol ng ilang araw. Ang tanga ko, bakit di ko pa nakapansin yun o na-realize na red flag na yun? Huwag mo akong pagbibintangan, ha? Na ginagastos ko yung pera mo o yung tuition fee ng anak ko. Dahil hindi totoo yun. Kahit naman may mga special occasion, anniversary natin, anniversary ng kasal natin, birthday ko, tatanungin mo ako kung anong gusto kong regalo. Di ba ako nang nagsasabi na wag na? Tapos kapag napipilit mo ako, anong hinihingi kong regalo sa'yo? Di ba yung pwedeng gamitin nating tatlo? Hindi lang yung sa sarili ko. May time na nag-birthday ako. Pinilit mo akong kung anong gusto mong iregalo mo sa akin. Anong hiningi ko? Di ba washing machine? Na pwedeng gamitin ko, pwedeng gamitin mo. Tapos sasabihin mo, isa pang issue mo sa akin na akala mo kung sino ako, Akala mo kung sino ako, ang liit laman ng titi ko. Maliit na ba yung almost 6 inches? Saka Filipino ako. Bakit ka mag-i-expect ng malaki? Diba? At saka bakit mo sinasabi? Dahil ba nakatikim ka ng mas malaki sa akin? Dahil bago tayo kinasal, naka ka na ng mas malaki? O kaya habang kasal tayo nandiyan ka, ka na ng mas malaki kaysa sa akin? Bakit pati yun napapansin mo? Para saktan ako? Hindi mo ako maiinsulto, hindi mo ako masasaktan sa bagay na yan. Dahil hindi naman sa size yan eh. Sa performance. Mo? Isa pa, sasabihin mo na nagsisika na kinasal ka sa akin? Hindi ba dapat ako magsisi na nagpakasal ako sa'yo? Di ba dapat ako yung magsisi na tinanggap ko yung offer mo na pakasalan ka? Ang tahimik ng buhay ko, pumasok ka sa buhay ko. Para wasakin mo yung buhay ko? Para wasakin mo yung pangarap ko? Winasak mo na, di ba? Winasak mo lahat. Pati anak natin na damay. Pumayag ako na pumasok ka sa buhay ko dahil akala ko makakatuwang kita. Makakasama kita para buuin yung pangarap ko, yung mga plano ko para sa atin. Yung pangarap ko na hindi lang para sa atin. Pangarap ko noon para sa pamilya ko, sa magulang ko. Pero anong ginawa mo? Pinakialaman mo yung pangarap ko. Winasak mo yung pangarap ko. Para matupad yung sayo. Ang usapan natin, ikaw yung magkukontinue ng pangarap ko kasi kami na lang ni Aki ang kukunin mo. Kasi nga pinauwi mo ako ng Pilipinas, di ba? Pero bago mo natupad yon or nung malapit mo nang matupad yon, umiral yung pagiging higad mo. Ako dapat yung nagsisisi. Pero hindi ako magsisisi. Hindi ako nagsisi na pinakasalang kita. Kasi may anak ako napakatalinong anak. Napakaganda at matangkad mana sa akin. At higit sa lahat, mahal na mahal ako kaysa sa'yo.